Pangpang, kinailangan namin bumiyahe ng mahigit 30 minuto. Kung sa Maynila ang kalaban mo ay traffic, dito hampas ng alon ang sasalubong sa'yo bago ka makarating sa bahay nila. Welcome sa Isla Pugat. Ito ma'am, dati namin tong bahay. Ayan. Ito? Yung lugar na yan. Bali po, 2 bahay po dyan. So, nung dumating yung isang malakas na bagyo, na-wash out po yung bahay. Diyan po kami naglalaro ng mga kapatid ko sa lugar na yun. Pero ngayon, eto na siya ngayon. Mistulang dagat na. Nagdesisyon si Kuya William na bumili ng lupa sa katabing barangay at doon magsimula ng bagong buhay kasama ang pamilya. Pero hindi nagtagal ang baha, sinundan sila sa kanilang bagong tahanan. Araw-araw, baha ang bumubungad sa kanilang umaga at umuhupa lamang tuwing low tide. Hanggang saan pumapasok yung tubig dito pag bumabaha, pag tumataas yung tubig doon? Nung pinakamalaking baha, dito. Dito siya. Ayan, 2 case nga ang taas. Dito siya So nung kung malaking ako baha. tatayo, Hanggang lampas, hita mo. hanggang hita yung baha. Mataas-taas din yun. Tapos yung gamit namin ito, nasa taas to lahat. Katulad nga po ito, hindi pa namin binababa. Kasi usually sumasana pa rin yung tubig dito. Mahal to pag nabasa. Wala kami, katulong namin sa hanap buhay. Kapag pumapasok yung tubig na ganyang kataas, ilang araw naman na bababa? Ano siya? Mawawala siya, katulad ngayon, mawawala siya ngayon. Tapos bukas ulit, bibisita na naman siya. Dito po, pagka panahon ng high tide, ito po yung pangkaraniwan na tubig dito. Yung Ito marka na yan yung mga tumataas na Tumataas yan. Ito kasi yung daily. Kaya po yung karsada, tingnan mo, laging tumot na. malumot. Yung baha talagang masasabi na namin sa sarili namin is parang kakambal na namin. Mga 5 to 10 years po, mas grabe na po ang mangyayari dito sa mga isla dito, katulad ng Isla Pugad tsaka ng Isla Tibagin. Kasi maraming ginagawa sa tabing dagat na katulad ng Pari-Paran po dyan. Tapos sa Manila Bay po, yung tinatambakan doon park ng buhangin. So wala nang maisiksik yung tubig, kaya po nag-overflow na lang po dito sa mababang lugar. Yun po ang nangyayari. Ilang barangay pa ba ang kailangan lumubog bago tayo makinig? Huwag naman sana na sa pagdating ng panahon, itong kinatatayuan kong ito ay tuluyan ng bawiin ng dagat. Ako, si Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.